Bale, ito ang TFA, yung Finite Automata. Bale, makikita nyo, meron siyang 5 state, A, B, C, D, E. Bale, nakikita nyo, gagawa tayo ng DFA minimization. Bale, ang unang yung gagawin, papakita ko. So, ito yung na-create natin na transition table. Siyempre, we have the initial state, yung may incoming na arrow, kaya ganyan siya. And we have the final state, siya yung may asterisk. Okay, so after nyong makuha yung transition table, the next thing that you need to do is to find the equivalent. So, mag-uumpisa tayo ngayon sa zero equivalence. So, pag gumawa kayo ng zero equivalence, automatic yan na magkakasama yung initial state and the other state and nakahiwalay yung final state. Kasi yung final state, yun na yung dulo, yun na yung pupuntahan. So, ihiwalay nyo na agad yan. So, magiging itsura niya pag zero equivalence ganito. So, kung titignan ninyo, kinuha natin yung A, B, C, D. Sila yung magkakagrupo. M, nakahiwalay yung final state. So that is the zero equivalence. Ganon kadaling kunin yung zero equivalence. Then let's move to one equivalent. So dito sa one equivalent, kukunin natin kung equal ba yung nasa loob nung nasa unang group natin or set value natin. Ayan. Ito yung unang set kasi natin eh. Ayan. So itong E na to or itong final state na to, hindi na natin siya gagalawin kasi mag-isa na lang niya doon sa set na yun. So, wag nyo na siyang gagalawin. Basta pag may isang set, isang data lang or isang item lang na nasa loob ng isang set, hindi nyo na yun pwedeng galawin or wag nyo na yung pakialaman. So, dito lang tayo magpo-focus. Then, let's move na. So, unahin natin yung A tsaka B. So, ganitong titignan ninyo para malaman ninyo kung equal ba yung A and B. So, tignan ninyo dito. Unahin muna natin dito kasi A, B, C, D. Unahin ko muna tong A tsaka B kung equivalent ba sila or equal sila sa isa't isa. So, kung makikita nyo dito, ang input niya ay 0, pumupunta siya sa B. Si B din pumupunta sa B. Yung B ba na yun, nasa iisang lugar ba sila? Let's say, for example, si A kagrupo ba niya si B? So, makikita nyo si A kagrupo niya si B. So, ibig sabihin, parehas. Si B kagrupo ba niya si C? Ay, si A kagrupo ba niya si C? So, makikita nyo dito, si A, kasama niya sa set si C. So, ibig sabihin equivalent yan. How about B? Tingnan natin sa B. Yung B ba, nasa grupo ba siya ng set? So, nandun pa din. Ayan, nasa isang set sila. Yung D ba, nasa loob ba siya ng set din na yun? Kagrupo ba niya? Diba? So, D, magkakagrupo sila. So, ibig sabihin, itong input nitong 0 tsaka 1 ng A and B ay nasa iisang grupo sila. So, nakarating sila sa transition na yun o sa grupo na yun. So, makikita ninyo, B, C, D. Yung B, C, D, A, B, C, D na binanggit dito is nasa iisang grupo. So, ibig sabihin, sila ay equivalent. Kaya naka-check. Pag ganyan na equivalent, isusulat nyo na ngayon yung A tsaka B kasi nga equivalent sila. Then next, mag-move tayo sa susunod. Dahil tapos na tayo sa AB, try natin itong AC naman. So, naka-equivalent. Bakit equivalent? Ngayon, titignan nyo dito. Ito yung A. Tapos ito yung C. Tingnan nyo yung input nila. Ang input nila ay B. Diba? 0 and 1. Ang pinuntahan nila ay B. Tsaka B. Tsaka C. Tsaka C. Parehas. So, pag nakita yung makagandahan, pag nakita nyo yung parehas, yung laman ng set. Kasi for example, itong A, nandito na siya automatic sa parenthesis na to o set na to, ilagay nyo na lang din. Kasi kung titignan nyo din, yung B ba, nasa iisang set. Kayo, yung C ba, nasa iisang set. Kayo, oo. So, matik na lang, ilagay na lang ninyo. Kung nakita ninyo, nakaparehas siya, so ilagay nyo na lang agad. Pero kung gusto nyo tignan ulit or i-double check kung talagang yung bang input, pwede rin naman. So, ito yung basta ito yung tatandaan natin na i-check nung mabuti kung nasa iisang set sila. So, itong C, itong A tsaka C, nasa iisang set sila. Then, let's move naman. Try natin ito. Itong C tsaka D. Kasi
muna natin. Yung B ba na after ng input na 0 and 1, we have B, nasa isang grupo sila. Yung D ba, how about D? Kasi itong C nasa isang grupo lang yun. Ito na tayo sa D. Yung input ng D na 0 pumunta sa B, nasa isang grupo lang yun. Pero nung input niya ay 1, pumunta siya sa E. Ngayon kung titignan niyo yung E, nasa ibang grupo siya. So ibig sabihin itong D na to, isa-separate natin siya sa grupo na yun kasi hindi siya equivalent doon. Bakit siya hindi equivalent? Kasi nga, merong yung pinuntahan ng input na 1 is outside sa set na yun. So ibig sabihin si D ay hindi siya 1 equivalent sa group na to. So ihiwalay natin siya. Kaya ang mangyayari, we have A, B, C, D, E. So yan yung magiging final output. Yan. So we have A, B, C, D, E. So yan yung 1 equivalent. Then let's move naman dito sa 2 equivalent naman. So dito sa may 2 equivalent, ang natitira na lang, diba sabi ko kanina, pag nag-iisa na lang yung set natin, huwag natin gagawin. So okay na tong B tsaka E. Dito na tayo focus kasi may tatlo pa. Tingnan natin ngayon kung equivalent ba to A, B, tsaka C. So let's move. Try muna natin tong A, B. So itong A, B, we have here the A, B. So nakita yan naka-X, diba? Bakit naka-X yan? So let's say for example, si A nag-input siya ng B, nasa isang grupo yon. Si A nag-input siya ng 1, pumunta sa C, nasa isang grupo. So ibig sabihin, ilagay natin siya dito. Pero pagdating kasi sa B, kung titignan ninyo, yung B nag-input ng 0, pumunta siya sa B, nasa isang grupo. Pero nung nag-input siya ng D, ng input siya ng 1, pumunta siya sa D. So yung D kasi nasa ibang set na. So ibig sabihin separate, hindi sila equivalent. So hindi equivalent ang A tsaka B. Kasi yung B nga ninyo, pumunta siya sa ibang set. So isa-separate na ninyo automatic yung B. And then try natin itong C naman. So try natin ng AC. So si AC, ito, we have B. So dahil nga hindi naman na equivalent, alam naman na ninyo na hindi